Praise the Lord. Amen. Salamat sa Ginoo. Amen. Malipayon ta kanunay tungod kay we are saved. Amen. Bisag dunay mga butang murag di nato ganahan nga mahitabo pero tugutan sa Ginoo nga mahitabo pero salamat nga doon natay Dios nga nagkontrol sa tanan. Amen. Tuloy kining kalibutan na mga kaigsunan, ug dili ka makig-away, ikaw mo himuong ulipon. Kundi ta mo makig-away sa atong pagkatapulan, makig-away sa atong mga temptation, daghang kayo. Ug di ta makig-away sa itawag og sa demonyo gud o sa yawa, kita mo himong ulipon sa yawa. Doon mo yung Bible at mga blihans, familiar kayo nga bersikulo atong basahon. Atong basahon sa Joshua chapter 1 verses 1 to 9. Manindog ta palihog. Okay, responsibly ato ning basahon. Now, after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua the son of Nun, Moses the ministers, saying, verse number 3, every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you, as I said unto Moses. Verse number 5, there shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. As I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee nor forsake thee. Verse number 7, only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law, which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. Together, verse number 9. Have not I commanded thee? Be strong and of courage, be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Okay, mag-pray na. Thank you, Lord, sa imong kamaayo, sa imong kinabuhi. Salamat sa tanan nga imong gihatag namo. Salamat nga dunay balay tigumanan na ay mga Kristohanon. Salamat, Lord, sa mensahe nga imong gihatag namo pinagi sa mga awit, sa choir, o sa tanan nga among dadungog nga mga awit o Dios karong adlaw. Thank you, Lord, nga maayo kay ka sa among kinabuhi. Lord, padayon na ang paggamit namo ining kalahi ang mga adlaw, Dios. Amon ning gampo in Jesus name. Amen. Praise the Lord. Amen. Okay, salamat mga kaigsunan, no, nga doon na tayo Bible. Amen? Tuloy,
Sige ko pamalandong ba? Unsa ka kung walay Bible, no? Cellphone lang ba? Wa mo ka bantay da? O unsa ka kung akong ipabinawa, unsa ka akong kinabuhi kung ang atong atubang lang pirme, cellphone, computer, unsa ka, no? Sa inyo paminaw, Mike, ha? Pero ako nakita mga kaigsunan nga karong mga panahon na sa atong kinabuhi, kinahanglan gyud tang muaway. So, muaway kita ba? Muaway ta sa mga problema, muaway ta sa mga temptation, muaway ta sa mga kining sa kalibutanong pamaagi. Kinahanglan gyud ta makig-away ta tungod kay kung di ta makig-away sa ako nang gikingon, kita mao'y himuong slave. Okay, actually, naalang ko'y usa ka word nga akong i-mensahe ninyo karong adlaw. Ang title usa lang ka word ba? Pinaagi ani nga word, ako gining gipaminaw, akong gitun-an og maayo unsa gini nga pulong. O akong gipaningkamutan nga ma-apply sa akong kinabuhi. Just one word lang. Okay. Ang verse na dire, kining word nga gitawag courage or courageous. Pero doon ay another term ani nga gigamit nga maoy permi natong amoy gamit sa igamit ba? Kining gitawag og word nga resilience. The word resilience. Sakto ba na? Word nga resilience. So, ako ning gitan-aw, pero ko makadungog nga we must be resilient to the mga ba? So, atong tun-ani nga word nga unta kini nga word, kini nga pulong mabutang sa atong kasing-kasing una-una nga kinahanglan ta nga we must be resilient. Or sa ang word nga gamit ng resilience but sa English na noun or ang resilient means adjective. Mo na nga kini manggong mag-igitsali kag English, lalain mo na sila guan. So, atong isgutan ini mga kaigsunan kining word nga resilience. Meaning, as a Christian, we must be resilient. Unsa may ibot ba sabot ani? Ato na naon. Ang word nga resilience, mga kaigsunan, ato ni sabdon, ang buot sa sabot na, palihog, ikaw mo yung mag-una Clark kay wala sa ako ang guan. Okay. The word resilience means the capacity to withstand or to recover quickly from difficulties and toughness. Difficulties. Dali ra kang makarecover kung panalitang dunay mga hardship nga imong na at sugatan ba? Abot mo? Ang buot ba sabot? Akong na-picture sa akong mind kanang mga karate bitaw. Kanang mga boxer nga bisag naigo, knockdown, pero dili knockout. Kaabot mo sa diferensya na. Abot mo sa bota na nga naigo ka, knockdown, pero di bangon. Wala man knockout, meaning wala mapildi. Na-knockdown to siya. So kanang kinaiya, gitawag na siya resilience. Or kana siya gitawag resilient. Ngano ba? Ay alam mo kalibo ka ng resilience o resilient. So ang buot pasabot sa resilience meaning to face adversity and adapt, adjustment, not give up, overcome and
keep moving forward toward your future. Bugman ingon ambot pa sa ingon ana. Ambot pasabot nga bisag unsay mga nasugatan nimo nga mga klase-klaseng pagsulay sa atong kinabuhi, kinahanglan kabalo kang mo bounce back ba. Murag pagkaigo nimo ba nakamata na yung ka. Dili kay ipabutan na si Pacquiao. Mani, ano bang nararamdaman mo yung naigo ko no sa komo ni Marquez ba? Ingon si Manny Pacquiao, wala akong nararamdaman. Bakit? Kasi tulog ako eh. Tulog siya. Napa mo diya? Daghang Kristohanon karon nga naigo, murag padayon na lang gyud siya natulog. Ang kadaot lang, mulalis para ba gyud? Brad, wala lagi ka mo simba. Wala lagi ka mo pakita sa church. Pastor, bisag wala ako sa church, pero akong espiritu, pastor, naaman gihapon. Tiyaw mo na yung espiritu diha. Ang buhat pasabot mga kaigsunan sa atong kinabuhi, kinahanglan nga muaway ta. Amen. Actually, ako ning gipreach sa akong kaugalingon mga kaigsunan tungod kay daghan kay kog atubangon rong mga panahon na. Kining manenea. Ako manggong nakita sa akong pagkapastor ba. Ingko murag sa ako murag retireable na ko ba. Murag nag-retire na ko. Pero ako nakita, ma-challenge ko ni Dr. Resalva nga, 93 years old. Musuluining pa man, kulupig tag 93 yan eh. Mo preach pa man. Napa mo? Ako nakita sa atong kinabuhi, balik atong isa ka definition, katong primerong definition. Ingon siya, the capacity to withstand or to recover quickly. Kanang word nga, recover quickly from difficulties. Mga kaigsunan, kinahanglan ta anak nga kinaya. Makarecover rin ka ba? Amen? Normal sa usa ka Kristohanon nga maigo juga sa problema. Normal na. Parehas boxer na. Normal na nga maigo juga. Natural na. Kay kung di ka maigo, ay nag-away da sa ring. Kaya nga naman, wa jud ka maka-experience og down. Wa jud ka ka-experience og igo. Pero wa man pud ka magig-away. Amen? Pero, ang Kristohanong kinabuhi, mga kaigsunan, basta na akas bulaton sa Ginoo, effective gali ka sa buluhaton sa Dios, na adyo'y away. Kinahanglan makig-away juga. For we wrestle not against flesh and blood, but against, tanaw ra gud atong kontra. Sinan ganito itong kontra o? Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6 verse number 13. Ephesians 6:13. Verse 12. Verse 12. Tanawa. Verse 12 yung sa Bible. For we wrestle not. Wa ta makig-away, makigbugno sa wrestle not against flesh and blood. Meaning, ang atong kontra, not flesh and blood. Dili makita ang atong kaaway. Amen? Dili guna makita. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities. Kasi sa'yo lang kagmunay kontra na to. Against, kontra. Kinsa may kontra? Mga principal, dito. Ligon ba? Mga ligon. Dili ka mahimong principal, kundi ka ligon. Meaning, principal nga poste, principal nga, ligon gina siya. Dili lang kay ligon na apag yung mga bato sana, napay sakop. Against principalities, against the powers,
Not only power, powers. Sino nga na itong kontra? Mabitang nagamay na lang kayong Kristohano noon makita na to nga nakig-away. Nga naman, dili sila kasugakod, ani. Doon na isa ka Kristohano ako gipangutana. Dili na sa kumsimba, Pastor. Kung ano man. Noon sa manoon akong kinabuhi, imbis nag-faithful ko no. Nag-faithful ko sa church. Nadaghan naman noon nagkalaing pagsulay. Nagdagang mga pagitabo sa akong kinabuhi. Kumao ba? Yan sa may imong solusyon na siya. Palayo lang sa ako, Pastor. Distansya lang sa ako gamay. Hangtod karon nagdistansya gyud. Napa mo? Once nga mo apil kag sulwining, apil kag faithful na, mag-pray ka, magamit ka sa church, mga kaigsoon na maningkamot gud ang yawa nga di yung ka epektibo. Tanawit ako sa dula nga ganina. Grabing dipinsa. Ang dipinsahan katog yung kontra nga muigo gyud. Napa mo? Pangimina mo, mga Kristohanon kon, imo galing na feel grabing pressure sa yawa, pressure sa imong kinabuhi, mga kaigsunan, pagbantay kay nga naman, usa na ka impormasyon nga ikaw di ay treat ka sa demonyo. Meaning kuyaw ni bata ni mo madako ni, ato ni birahandaan, mintras gamay pa. Amen? So ba, nanghadlok na mo? Tanawal ka itong kantong kaaway. Against powers, against the rulers of darkness, against the power of, against the rulers of darkness. Rulers of darkness? Sinon ka na? Siya mapunuan sa mga das kangit-ngit. Against spiritual wickedness. Ano na arguna ninyo? Sayran ka na. Sulayglig faithful, hatag o offering, hatag o guan, faithful ka, di ba daghan kayo mga biradas, demonyo dahil sa imong kinabuhi. Diha na mo mga kaigso, importante kayong prayer, mag-inampuay tas matag-usa. Salamat sa iyong prayers na ako sa akong kinabuhi, sa akong pamilya, salamat sa iyong prayers. Against spiritual wickedness in high places. Amen. So, ako lang nag-quote ng verse tungod kay kinahanglan gyud ta nga mo away gyud ta. The capacity to withstand or to recover quickly from difficulties. Amen? Kumusta mga? Naka-recover na ka o wa pa ka-recover? O naka-recover na ka, ayaw napasunahan, napay daghan. Apa mo? Parehara man sa eskwela ba? O nakapasar ka karon sa grade 6, napay lisod nga sa college. Napay gitawag algebra, trigo, geometry, physics. Napay daghan diha solving problem. Pag-abot mo sa college, mag-engineering ka, napay review, napay integral calculus. Di ba mo liso imong utok ato? Napa mo? Sunod pag yun, naapagoy board. Dili matiwas. Dili matiwas. Dili mahuman. Mao gyapon na sa Kristohanong kinabuhi. Mao nang ubang Kristohano, dili lang mo sugod. Nga naman, kapuya na. Okay. The biblical word is courage or inner attitude. Courage in an inner attitude. Importante nga ato ng batasanon naa diri sa tuwa.
Nga once nga doon ay problema, bounce back. Kinala, buwagan ka. O palitag na igo, sige, bangon. Ano? Courage is a positive outlook that leads to bold action. Okay. Unsa man nato nga sunod. Unsa man sa Kristohanon nga do na kay kanang gitawag resilient, you want to be resilient. Say binisaya gud sa resilient ana Pastor Carl? Sa insaktong binisaya. Sa binisaya gud ana. Montol. Ha? Dili makuha sa one word. Nakasabot mo sa resilience? Amen? Kada bang dali ra kang ka-recover? Dali ra kang maka-move on. Dali ra kang go forward. Amen? Okay. Unsa man nato ni aron makaangkon ta ni nga klase nga kinaya. Number 1, focus in your goal. Focus ka sa goal nimo. What is your goal in life? Paminaw ha. Mangutana ko ni labi na sa mga batanon, ay na yung mga senior. Mga batanon, what is your goal in life? Kundi gani mo katubaga na unsa may imong tumong sa imong kinabuhi. Unsa may ambisyon nimo ba? Unsa tumong nimo? Wa gani kay goal, wa gani kay target sa imong kinabuhi, wa sa kay maabot. Wa sa kay maabot kuno man kay goal. Sa ako nag-ingon yo, una-una ako no nagdula kag basketball, sige lang kag dribble, asa mga padulong, asa nimo i-shot, bisag asa lang. Wa kay goal, wa kay focus, usay focus nimo, wa kay ingon ang Bible. Ako din lang gamiton ni nga verse, ha? Gamiton lang ni nako nga verse. Ako mong ganing gibalik-balik gani mga bersikulo bitaw. Sa panahon sa ako ang mga panghitab kini mga bersikulo nga akong gipang-preach ninyo, balik-balikon po din ako. Giyon sa galito nago. Disura po ning mag-preach ko niya ako mismo, di ko kabalog unsaon. May lang kong mo-preach. By the way, sayon ra kayo pag-preach, oy. Come on. Pero ang pagkinabuhi sa imong gi-preach, munay problema. Okay, ato ning pamalandungan, verse number 13. Brethren, I count not myself to have apprehended. Sa ako lang nasabdan ng word nga, I count not myself to have apprehended, meaning naana siya nakabot, naana siya nakuha. Pero bisag naana siya naabot or nakuha, pero wa siya magpabilin diha. Kundi napa siya daghang abtunonon. Yun na ba? Sabot mo? Siya, this one thing I do, yun siya, forgetting those things which are behind, kalimtitong mga nangagina, but reaching forth unto those things which are before. So, doon na pa'y daghang mga umaabot nga mga butang. Katong nanglabay na to. Wala tayo mahimo ato. Ma-positive man to, positive, meaning, unsay accomplishment nimo sa una, nahimo ba kang cum laude, unsa ba da, nahimo ba kang graduate, nahimo ba kang top notcher, unsa ba da, katutoa, nangagi na to. Amen? Unsay imong mga achievement, unsay imong nangagi na to. So, ang gusto sa Ginoo nga, ayaw focus diha sa imuhang, kundi naapagkay abtunonon. Amen? Ang nakaparat sa ato kay wa tay gustong abton.
Verse 14. Ningon siya dayon. I press towards the mark of the prize of the high calling. Kaning word nga, price of the high calling of God in Christ Jesus. Akong nasabtan ani, sa nagsiko pamalandungan ni, para rabanes mga pastor. Actually sa akong nagsabtan aning bersikulo maniniya. High calling of God, I believe nga ang calling of God kada usa ka Kristohanon gitawag na siya high calling. Tingali ang uban nato pastor, ang uban evangelist, ang uban teacher, ang uban, pero once nga naa ka nagpagamit ka sa buloton sa Ginoo, ni-respond ka dito sa gitawag high calling. Ang pangutan na karon, okay ra ba sa imuha nga konbinyente na ka diha or diha na ka sa imong nahimutangan? Meaning, para sa ako, sa akong pagkabastor, convenient taguan ni, naanak ko sa gitawag comfort zone, na office, na sakyanan, na ay tigumanan, naapoy mga pipila ka mga membro, naapoy tayo sa offering, ay okay kayo na sa kuha. Komportable kayo kuha na. Then ay muhatag na mo love gift. Di ba? Nindot kayo. Pero para sa kuha mga kaigsunan, dili pag ginima, okay, muginhawa pamanggo. Amen? Naapa ko'y pwede maabot. I press toward the mark of the high calling. Para sa kuha mga kaigsunan, dili ko convenient ani, dili ko kinahalan naapa ko'y abton. We need to focus our goal. Actually, ang kong goal karong simana, karong bulan na, nag-ampo ko by God's grace, doon natay na masave, na mabaptize, na madugang sa church karong bulan na. That is my goal. Paminaw ha? Kanang word bitaw nga, boring kaayo, boring ka is balay, gilaay ka ikos balay, kanang diri ko sa inyong balay, kay gilaay ka ikos balay. Nakakuan mo na, pagbantay mo mga tao ingon na, kay matakdan mo ana. Paminaw mo mga kaigsunan, ang usa ka tao nga gitawag boring, na bored siya ng gilaay, mga tao na nga walay pangandoy sa iyang kinabuhi. Pero once nga nakay pangandoy mga kaigsoon, nakay goal sa imong kinabuhi, mga kaigsoon, nindot kayo. Challenge ka, ma-challenge ka kada adlaw. Pwede financial, pwede yun sa dia. What is your goal? Kamong dili magpastor, dili mo mag full time, pwede mo mahimong milyonaryo. Napa mo? Pastor, lisod banggayo. Ningon si Jim Rohn, ningon siya nga 97% sa mga tao nahimo mo success sa ilang kinabuhi, 97% lang. 3% ra ang successful sa kinabuhi ba? Kanang dili maabot ang goal. Ang 3% ang 97% na mga tao na nga diin or kanang parehara. Pero kung gusto ka nga masagol ka dito sa 3% nga mga successful nga tao, kinalan nga di ka magunahon na ang ilang mga mindset dili mo pareha diha. Napaw? Gusto ko mas dali aron tani akong wali, pero nadugay man noon. Kaya manamay mo ko aning Pastor Cargo ko dugaya po ni mo nagwali eh. Kaming Pastor Carl, kaming mga basta makatongtong no pulpito, ganahan na gyud mo wali. Mo na si Pastor Carl, di na ako siya ma-blame nga
Nga naman, hindot man juga ang iwali, no? Di ba, Pastor Carl? Balos-balos lang ba? Napa mo? Karon siya na po yung maingon nga, dugaya po di mo nagmahumag Pastor. Bitaw, ang buhat pasabot mga kaigsunan, ayaw kalimot sa imong goal. Sunod, tanawa. Remember your dream daily. What is your dream? Kung sa may dream nimo, imo nang hinunduman kada adlaw. If you want to be a millionaire, mga kaigsunan, dili sala nga mo goal ka sa imong kinabuhi, I want to be a millionaire. Iyon siya, doon na sa siya nga, if you want to have money, you study about money, study money. Study ang kwarta unsaon. Kay kinahanglan magkwarta gyud ang ministry. Dayo sa kamembro nato diri, akong gipangutana, i-convert, kumusta man ka? Tinuod ba to nga ang imong pangga-maestra wala makuha ang imong sildo? Siya pastor sa tanang mga maestra. Ang iya ko no chike nga para chike mo to sa una. Nagluton-luton na ko na yung chike nga naman di man niya magamit, di mahalabtan niya. Pero ang uban niyang kauban nga maestra advance pa, perming na prinda o perming ang chike ba. Wa pagali mo abot, giprinda na. Unsa may diferensya dia? Wa may goal sa iyong kinabuhi. Importante ka ng goal, eh. What is your goal? Dream. What is your dream? Nag-dream ba ka nga mahimo kang milyonaryo, ikaw mo ay mahimo nga kini nga church, mahimo ni siya o daghan pang missions nga matabangan pinaagi ni nga church, nya ikaw mo gigamit. Kamu nag-ay cellphone, labi na sa mga bata noon, kanarang mo cellphone, di mo magbantay na, maura na mo patay sa inyong future do. Maura ginay, mo patay ninyo. Kanang ilad-ilaro ng buwan ng mga kwada cellphone. Remember, dahil sunod mga kaigsunan, see it clearly. Kinalan, kung focus kasi, imong kinalan clear ang imong goal. Saan man yun ako? O sa clear pa ba ang akong goal o murag git-git na? Mingon dayon ka adin akong mapadayon oy. Sa istorya lagi nako nga nabalik-balik nga istorya. Dako kayong kahoy. Siya kining kahoya, ako ning himuong sakayan. Dako man kayo. Daghang kayong masulod ani. Sige siya tigbas-tigbas, sige siya tigbas. Hangtod nagabok na lang ang kahoy siya. Uy, nagabok na ba? Himuon na lang ako bugsay. Tiyo mo na, dako kahoy na himong bugsay. Siya, uy, nalata naman lang, himo na lang pakang. Tibo kahoy, mga kayo na himo ng pakang. Kasabot mo, pakang? Kana maglaba bitaw kag pakang di mo sa imong linabahan ba? Himo na ni pakang. Uy, kadugay, hala, hindi gamay naman lang yung gayo. Iyan lang gihimong toothpick, toothpick na lang. Tiyo mo na, dako kayong kahoy. Ang gihimo lang niya, napuslan sa mong kahoy, toothpick na lang, dire, ihiki na lang. Katawaran kayong istorya, no? High school pa ko, mo nag-istorya sa kong maestro. Ug di ka magbantay sa imong kinabuhi, nahurot na lang ang imong edad. Nagtiko ko na lang ka, gusto mo ta akong mag-milyonaryo. Maginay akong pangandoy sa akong kinabuhi. Patay. Ang imong pangandoy, permanente na sa imong utok. Pero wa juga mawalihok unsaon pagkabot ang imong pangandoy. Number 2, sunod. This is your, remember, your goal is your purpose. Ang atong goal gyud sa atong kinabuhi nga mas atong mahimo ang pinaka the best para sa bulutos Ginoo.
Then number 2, mga kaigsunan, we need to feed ourselves with God's Word. Atong pakanon, atong kaugalingon sa pulong sa Dios. Actually, kung babalikan nato no ang Joshua chapter 1 verse number 8. Dili na 18 ha. Joshua chapter 1 verse number 8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, and that they may observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous. Kung wala day pulong sa Ginoo, mga kaigsunan, nga atong pamalandungan, atong pakanon, atong kagalingon sa pulong, mahimong walay gabay, walay guide, walay mo guide na to, walay mo encourage na to. Nagyo ng Proverbs chapter 24. Proverbs chapter 24, verse number 10. Kung ako masayo, Proverbs 24:10. If thou shalt faint in the day of adversity, thy strength is small. Kung maigo ko nang mga problema sa imong kinabuhi kuno, when thou faint in the day of adversity, mga sabot na gamay ang imong strength. So, ang pangutana, unsaon man nato pag angkon og kanang strength ba? Wa may lain, word of God man. Amen? Kaya nga naman, okay mong tanaon, mga kaigsunan, yun siya, desire the sincere milk of the word. Ang pulong sa Ginoo, milk. Sa ito maghatag nagkusog once you have the milk. The word of God is milk. Ang word of God, mga kaigsunan, gitawag na siya og meat, pagkaon. Kung walay pagkaon ang imong kalag, mga kay gipakaon lang nimo og kisam ng mga vlogger diha nga mga libat. Mga vlogger diha nga unsa diha hangtod na malibat lang sa gapil tungod na iyang pirmi na nimong mabalik-balik sa imong mind unsa may ika-contribute ana para ma-reach ang imong goal. Nga naigo man ka dayon, igo man dayon ka. Kinahanglan nato i-feed atong kaugalingon sa pulong sa Ginoo. Unsay buhaton nato sa Word of God? Number 1, we need to verbalize. Sabot mo ng verbalize. Ato ba isulti ba? Isulti nimo ang pulong sa Ginoo. Isulti nimo. I can do all things through Christ. Philippians 4:13. I can do all things. Ay mo isulti na. Unsa mga word of God diha nga mimo makita, He will never leave thee nor forsake thee. Hebrews chapter 13 verse number 5. Ingon ang Bible, yun siya nga, I will never leave thee nor forsake thee. Isulti na nimo. The Lord is my shepherd. I shall, mga kay, walay makulang. Imo nang istorya. Imo isulti nimo. Encourage nimo imong kaugalingon. Istoryahi ang imong kaugalingon at tubangan na sa amin. Hoy! Ikaw gunagod? Panirado lang din, tanaw-tanaw, basig na yung kakita nimo. Wala na, nabuang na yung baptist. Ayaw, ugunda! Oy! Kasabi. Wala, nabuang na ka. Dahil sunod mga kaigsunan, nung sa sa Bible, dili lang kay verbalize. Number 2, mga kaigsunan, letter B, visualize. I-visualize nimo ba? Unsa day kanindot sa Ginoo. For example, makabasa ka sa mga kahimtang ni David sa una, giunsa niya. Giunsa niya pag-overcome, giunsa ni Elijah. Dahil sunod mga kaigsunan, we need to memorize. Memorize na to. I-memorize na itong pulong sa Ginoo. Aron di kakalimot.
Dahil sunod mga kaigsunan, atong gitawag i-personalize na to. I can do all things. Pwede, ikaw mismo. Mahimo lagi na nato, mahimo lagi na nako, ako lagi nang maabot, ako lagi nang naay. I-personalize nimo. Muna na ba? Pagingon, be courageous, be of good courage, imo nang i-personalize. Ikaw na mismo ang istoryahan. Then sunod, we need to apply. Unsay imo na ibawan, unsay imo na katunan, imo nang i-apply. I-apply na nimo sa imong kinabuhi. Then sunod, number 3, we must be faithful in developing, atong i-develop ang atong relasyon diha sa Ginoo. Nganong ako develop? Actually, ang atong relasyon sa Ginoo, ako nabantayan, no? Ako nabantayan kining managdiayon. Basta dili mo magsige istorya kay di sad mo murag. Pero sa labi kining mga senior na, kasi kapuyan tag istorya, no? Apa mo? Kinsa may mga senior dere? Pero ako nakita, mga kaigsunan nga, importante sa relasyon nga mag-istorya. Ako nakita, no, sa akong kinabuhi, no, I need to talk to God. Importante nga, ako mismo makikistorya ko sa Ginoo. Mabitaw nga, usay kami dire man ming bibing dire maghigda sa office. Pero sa dito pagbalimbal himig higdaanan ba? Ako nakita nga mas ganahan ko kanang ako rang isa. Dili ingon nga di na ako mag-istorya na pero lahi as a pastor magudo, ingon nga pastor nga kaigsunan, kami daghan mig mga depression. So di mi kasabot. Kami mismo di mi kasabot sa koglingon. Napa mo dia? Sometimes na murag among na feel nga naami taas. Dili taas nga. Pero ako ma-feel ako mismo murag naa na ko sa taas, murag ako rag sa taas. Mo nang akong buhaton mo hangad na lang ko nga to sa Ginoo. Ginoo, murag ikaw. One day akong giingnan akong usa ka missionary diri sa Hiligan. Sa man mo, wa man jud ko gimbitar ninyo eh. Kamukha-mo ra may nangaon dito. Ako wa jud ko ninyo istorya ina pastor, ari diri pastor kay mga unta magsikat-sikat magkaon. Abi nimo ko sa gitubag sa missionary, sa kuha, pastor, abi manggod namo og busy kay ka. Ambot pasabot ako nga pastor, gusto kong makikfellowship, makikistorya sa uban akong mga, pero sometimes, sa ato gali ko sa Rugungon, ako rin isa, ato ko sa Saudi, ato na ko na, sa ato ko bukid nun, ako rin isa, nga naman gusto lang kong makikistorya. Ambot pasabot na ako mga kaigsunan, how about our relationship with God? We need to talk to God daily. Istorya na to. What is your goal? What is your unsa may imong desire sa imong kinabuhi? Imong istorya nga to sa Ginoo. Wa may lain nga atong kung gusto ka nga dunay makasabot sa imong kinabuhi, way lain ang Ginoo makasabot. Atong usawa di man niyo say makasabot. Ang ilan lang nasabtan nga, wa ka magtingog. Di ba? Mo nang dili po sa nimo, tingugan po din nimo. Istorya mo, tubagon po din mo, ana. Unsay ang istorya imong paminahon, ana, mora man na. Pero magbantay lang kayo sa
Mora po na mo, duha ra ka butang na, mo encourage nimo or mo discourage nimo. Duha ra man na ka butang. Ang tao nga imong gipaminawan, duha ra ka butang na. Once nga mohatag kag time ng tawhana, posible nga maunay mo istorya nimo ngaron ka ma-discourage or mo encourage na nimo. Duha ra man na. Pero we need to develop our relationship with God. Unsa man ato pagkahibalo nga our relationship with God is growing. Ang atong relasyon sa Ginoo nimong nakuha ba ang iyang ang iyang ipasabot ba sa imong kinabuhi? Unsay gusto niya nga mahitabo nimo sa imong kinabuhi? Unsay iyang gustong mahitabo sa imong kinabuhi? Galatians, kinalang simple lang kay nga verse. Galatians 5. Okay, simple ra kayo. For the fruit of the Spirit is, unsa ganito? Ang bunga kuno sa Espiritu is, remember that word, fruit. Ang kontra, ang kuanani, og imong tanan i-compare mo sa flesh. Sa verse number 19, now the works of the flesh, 5:19, now the works of the flesh are manifest, which are this. Meaning, automatic na the work of our flesh. Dili na kinahanglan i-develop na nimo. Naa naman na, built-in na diha nimo. Kanang atong bangon na, mortification, uncleanness, lasciviousness, unsa pagsunod? Evil eye, witchcraft, hatred, billiards, emulation, trust, kanatanan, naa na dire. Mo automatic na dato. Pero verse 22, tanawa. Kinahanglan nato nang i-develop. Kung gusto kang mamunga ang imong mangga, imo gunang i-develop, imo gunang abunuhan. Imo gunang butangag fertilizer. Para mubunga. Amen? So, the fruit of the Spirit, may bawang mo nga, effective ang imong pag-igistorya sa Ginoo, effective ang imong pagbasa sa Bible, imong gi-apply ang Bible, imong gi-meditate ang Bible, gi-apply nimo. Nga naman, may bawa na nimo nga niimo nang imong gi-develop ang imong relasyon ngadto sa Ginoo. Unsa may bawa nimo? Doon na kay love. Kining love mga kaigsunan lisod kay na. Labaw na sa imong gikalagutan nga tao. Makakita lang kasi iyang anino. Anino palang daan, pastor. Ako nang gikaligutan. Kaligot-gutan. Diyaw mo na. Anino lang. Sa paghang real. Di ba doon na yung mga yun, anak? Nakasulay na mong tao. Diya nga, nakasulay na mo nga. Maglago. Jugay ka ng tawahanag yun. Imo mahinmo naman mo flashback ang iyang gipangbuhat di mo, ang iyang pagangil, mo flashback na. Pero once nga imo nang gidevelop ang imuhang relasyon nga to sa Ginoo, doon na bunga ang Spirit of God. Spirit ba na sa Ginoo? Nangana diri nato. Kaya di man nato makita ang Ginoo sa dapit. The Spirit of God na ara naman diri nato. Unsa may once nga naa kay gugma, imbes kalagot, ang imong nipuli, gugma. Amen? Smile po, no? Klaro, yun kasi yung naong ba, naagon may kalagutan. Manggan mo smile. Grabe, pastor, grabe kayang gibuhat, grabe. Oh, grabe. Mas grabe pag sa imong gibuhat nga to sa Ginoo. Pero gigugma gyapon ka sa Ginoo. The fruit of the Spirit is love. Basta nagalit na gugma, mahilig. Doon na ito tao nga kung gana. Ako rin kong itagan siya, oy, kumusta? Pastor, kira ko, pastor. Kumusta man ka? Akong gila. Kira, pastor. Isa, pastor, kanit lang kayo, pastor. Nagdali mong ko, pastor. Radyo, gisilihan ang iyang lubot. Yung lubot, yung mga tiil nga. Pero sa kuha, wala rin yun. Nga naman, ang akong prayer sa iya,
Lord, you bless this man. Lord, i-bless ning tawanan. Lord, i-bless this. Ipanalangin ni siya, Ginoo. Imbes untag mapurdoy dili ngon ana. Love, dahil sunod. Joy. Once nga magsige alburuto, wa na kay kalipay dia, mga kaigsunan, wa gyud mo bunga ang espiritu dia. I-check gyud na nato porma pirmi. Joy. Nalipay ba ka sa imong pagkakaroon? Nga nung ako maning tugutan nga kining tawhana, mo'y mo kawat sa akong kalipay. Magkalipay ko des Ginoo. Rejoice. Sunod, peace. Long suffering. Makagwanta nagagmangaon sa dia. Gentleness. Goodness. Faith. Sunod. Meekness. Kagahap. Temperance. Ang buot pasabot mga kaigsunan, kining tanan, bunga ni sa gitawag og resilience. Bounce out, bangon ka. Gitirahan ka, hatred, gitagaan ka, gipulihan ni mo joy, gipulihan ni mo, gipulihan. Mga kaigsunan, ingon ana pag-recover. Amen? Nindugta kaya nilapas ako. Kamong mga ako mong pangutanon na sa iwali na ko ha. Di gali mo katimaan sa galang kapulong, ambot lang ninyo. So, amen? Di pa mo? Pahalag igo ka, bangon. Knock down but not knock out. Natural na gina. Praise the Lord, amen. Mag-pray ta. Ito ko atong ulo, iping atong mga mata. Ino na to ang Ginoo Lord, thank you. Tagay ko anang nga kinaiya nga dili ko dalirang ma-discourage or ma-discourage, mundang, sa pada, kundili sige, aysa mo lakaw. Aysa mo lakaw. Importante ni siya. Dali sa mo. Mas importante ni siya. Hinuktoke inyong kaugalingon. Kumusta imong kinabuhi? Hinumdumi ang word resilience. Or, are you resilient? Mao ba na'y description sa imong kinabuhi? Kabalo ba kang mo-bounce back? Or kabalo kang mo-bangon? Or hangtod karon wa pagyug kagabangon? Ang pangutana, gano sa man ka mo-bangon? Pero karon may ingag, Lord, tabangi ko. Padayon ko. Mag-pray ta. Walay maglakaw-lakaw. Lord, salamat nga ikaw, O Diyos, ang among Diyos. Lord, i-bless ang mensahe nga kung kinilisod para namo, tabangi mi nga amo ning ma-apply sa mong kinabuhi. Tungod kay gikinahanglan kay ni namo, Lord. Samtang kami nagpadayon sa paglagad nimo, daghan jud kaayo mig mga pagsulay. Daghan jud kaayo mig gipangatubang nga mga problema. Pero Lord, salamat nga ikaw ang among Dios. Faithful kay ka sa mong kinabuhi. Lord, tabangi mi nga ma-develop kanunay o kami maka-apply unsay among nasabtan. Tabangi mi kay wa mi maanad o Dios pag kinabuhi nga Dios nun. Lord, i-bless ang matagusan namo, malipayon kami nga nagpadayon sa pag-alaga nimo. Amo ning gambo in Jesus' name. Amen.